Lifestyle check. Hi, good morning, Charles here. It's Friday and good luck for today. Thank God it's Friday. Thank God for this another day. Ayun, lifestyle check. So sa lahat ng nakikita nyo dyan hanggang dun sa kaduluduluhan, akin yan. And right now hindi nyo ako makikita sa video kasi magtatago ako dahil baka malaman nila suot ko yung luxury item ko na jacket habang naglalakad. I wish no ganon, but anyway dun sa napag-uusapan ngayon, trending, balita, lifestyle check daw ng mga government official. So sana lang talaga yung gagawin nila na yan hindi lang mangyayari just because yun nga na discover na yung mga katiwalian. So I hope talaga yung mga taong magpasimuno niyan, or actually yung presidente nga natin nagsabi na mag lifestyle check siya, nag-recommend. So sana siya yung mauna sa lahat ng mga government officials para talagang malaman na wala silang kinurakot sa kaba ng bayan. I think hindi naman mahirap ang Pilipinas Naging mahirap lang dahil sa mga korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Anyway. So since contractor naman ako ni Lord ng mga good things, kasi if ito yung pag-uusapan lang natin yung lifestyle check na to at yung mga nakakita natin sa online, parang mawawala ako sa baka hindi na good things yung masabi ko. But anyway, lifestyle check, I guess for me, for the past year, actually this year, lifestyle checking, personal experience about sa lifestyle ko. Since nag-work ako before sa Manila, then back dito sa province, and consistent naman even sa Manila, I've been walking din naman every morning after shift kasi graveyard yung trabaho ko But siguro one thing na change nung dito na ako sa amin nakastay is actually recently lang, 2 months ago, yung nagbawas na ako ng food kasi mahirap siya pag yung kilo mo mataas. So nagbawas ng food, then consistent daily yung paglalakad sa umaga, then meron din akong exercise. So around mga 9:30, mga 10 ganyan. So nagkakaroon ako ng mga 30 to 40 minutes na exercise, talagang cardio, dumbbell, buhat, ganon. So I see an improvement. So back in December, I think mga nasa 73, 74, and now it goes down to 66 yung kilo ko. So talagang bumaba siya. Basta consistent ka lang. Then syempre kailangan din mag-yoga, meditation, and yung overall total health. Siguro yun yung something that I do differently that changed me as a whole, as a person. Diba? Kasi if you do daily meditation, parang kakaroon ka ng clarity sa mga bagay-bagay, hindi ka na super stress. And even doing daily exercise too, talagang yung body mo na-clear up, aside from of course yung mga toxins na lumalabas pag nag-exercise ka, pati yung isip mo na-clear out din sa mga bagay-bagay. So ayun, I guess yun yung magandang epekto ng lifestyle change ko, and I plan to continue this. So I hope and I'm praying na God will give me strength na magpatuloy ito.
and mag-share pa ako ng mga progress next time sa inyo about dito sa ginagawa ko or yung lifestyle ng mga pagbabago ko. And I guess yung ano naman bilang contractor ni Lord na ito mag-content ng mga sharing something good to the world. I hope sana mapansin ako ni TikTok na hey TikTok sana ipakita mo to sa marami itong ano ko, content ko para maraming manood, diba? Maraming mag-share. I hope one day. And mahaba na siya actually. So I guess yun lang. Sana yung prayer ko dun sa lifestyle check ng mga government officials talagang may magandang resulta yan, diba? For the betterment of our Pilipinas. And also personal ko anumang mga lifestyle change na gagawin nyo, sana may magandang epekto yan sa inyo. Kasi ako personally, pag talagang consistent ka at gagawin mo, meron talagang effect sa'yo at maganda yung effect sa akin. So I hope you can do the same. And ayun lang for today. Mahaba-haba tayo yung gusto ko lang i-share. But thank you for watching. Paki-follow na rin po, comment, like, share. And ayun lang. Annyeong, ingat, mama.